Talaga mga kababayan, bibingo na ito si Senator Robin Hood Padilla sa atin. Kita nyo yan? Oh, yung may bigote mga kababayan. Si Senator Robin Hood Padilla. Strike to na ito eh. Dahil nung una mga kababayan, di ba natatandaan nyo? Inendorso niya itong mga gonggong na kanyang mga kasamahang mga sinatong na posible daw magiging susunod na presidente ang kanyang pambato daw sa kanilang bahay mga kababayan sa Senado. Na walang iba kundi si Cocovid Pimentel, si Cheese Waiter Escudero, at si Raffy Tulfo. Oh, isa daw sa tatlo mga kababayan ang posibleng magiging susunod na Pangulo na as if na ang dating parang nag-traitor na ito kay VP Sara. Although sinabi niya mga kababayan, dito lang naman sa aming bahay, dito sa Senado, sa aming bulwagan. Iba ba ang presidente niyo dyan? As if, kababayan, iba ang presidente ng Pilipinas dyan sa Senado. Isa lang yun eh. Mamili ka ng isa, Robin Hood Padilla. At ngayon, strike to mga kababayan, nagpunta sa party ni Ngagba sa Malacanang kagabi. Tingnan niyo mga kababayan kung sinong kasama niya. Si Risa Hontibay, si Cocovid Pimentel na ang sabi niya, posible daw magiging susunod na Pangulo. Si Robin Hood Padilla. At si Jonggoy Estrada. Ay, nako. Ano sa tingin niyo gagawin dyan ni Robin? Sasabihin ng iba, baka mag-i-espiya lang daw. Mag-i-spy? Hindi masyadong halata kung mag-i-spy sa dyan mga kababayan. Markado siyang taga-PDP laban. Malinaw na po ang boundary mga kababayan ng Duterte at saka Marcos. Hindi na kailangan mamangka sa gitna. Dahil markado ito si Robin Hood Padilla na loyal sa mga Duterte. At nandyan nakiparty. Kung sa bagay mga kababayan, mahilig pala ito sa inuman, partihan, o sosyalan. Yung mga salo-salong ganyan, artista alam naman natin yan. Kaya siguro nagpunta dyan. Nakisama sa presidente nagsabing bawal magwaldas. Pero pailaw pa lang ng Christmas tree mga kababayan, nagwaldas na, nagpa-concert na, pa-party na. Mag-ingat ka dyan, Robin, ha? Baka maalok ka. Baka ikaw ang ma-recruit dyan. Baka sa halip na mag-espiya ka dyan, baka ikaw ang makumbinsi. At pagkatapos ng mga kababayan, alam naman natin mayroong inuman, party-party. Baka maalok ka, Robin Hana. You want some? Diyos mio, Marimar. Kakaunti na lang na kayo. Mga Duterte supporters, mukhang naiinganyo ka pa dyan. Panoorin po natin mga kababayan na. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan itong napakabait nating viewer mga kababayan na si Sweetie G 34 from Singapore. Thank you so much po, madam. Narito po ang video. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Bawal ang waldas etong ginawa nila kahapon mga kababayan Pagkatapos sabihin ni BBM na bawal ang waldas, bawal kayong mag party-party sa Christmas party, bawal ang magarbos, simplihan na lang dahil dapat i-donate na lang daw doon sa mga nasalanta ng bagyo. Kinain niya, sinabi niya, andyan, nagpa-party mga kababayan. Nagpunta ang mga matataas sa opisyalis sa gobyerno. Ang sarap ng buffet, fireworks. Meron pa mga giveaways mga kababayan, mayroong mga artista. At ang mga giveaways narinig natin yung mayroong mga tablet, mga laptop. Ay, nako. Tapos, tingnan nyo mga kababayan. Sa Bicol, sa Sorsogon, yung mga nasalanta ng bagyo, lubog pa rin. Hindi pa rin nakaka-recover. Nasaan sinabi mo na wag nang masyadong magpagarbo. Ngayon, nagsindi lang kayo ng Christmas tree, nagpa-party pa. Ito lang ang sinindihan nila mga kababayan, samantalang ang kabila, yan lang. Hindi na kailangan magpa-party kung magsindi ka lang ng Christmas tree. Dasal lang kayo tapos i-plug, isaksak mo lang doon sa plug ang Christmas tree para mailawan. Tapos yung pera sanang pinagastos dyan, ibigay nyo na lang doon sa mga nasalanta ng bagyo. Kinain lahat ng mga sinabi niya mga kababayan. A little bit of quiet time, a little bit tingnan nyo, si Senator Robin Hood Padilla, andun na. Quiet time ang relaxation. Diyos me, gamit ang pera ng bayan.
Ang dami nila mga kababayan talaga all-star cast. Na ang sabi ng ilan, kapag natamaan daw ito ng bulalakaw, majority sa ating problem dito sa Pilipinas matatapos. Dahil maraming mga buhaya ang nandyan mga kababayan To daw. think of the year. Oh. Tingnan nyo, nakita nyo si Robin Hood Padilla, oh, nguya-nguya. Alam natin, bigote. Risa Hontiveros, Kokobet Pimentel, si Robin Junggoy. Oh, lahat sila mga kababayan, mga dilawan. Oposisyon na. Bata ni Marcos. So bakit nandyan ka, Robin? Bakit ikaw talaga? Na-recruit ka na ba? Oh, nguya-nguya mga kababayan, may kinakain pa, oh. Nam, nam, nam. Kasali ka rin sa inuman party-party later on yan. Robin. Ingat ka, ha? Oh, hinaan na ito ng konti. Ay, nako mga kababayan. Oh. At aside kay Robin mga kababayan, andyan din ang mga original na dilaw. Si Marimar Rojas. Oh. Andyan, Malacanang Palace yan mga kababayan na compound. Oh. Nilagyan nila ng mga parang alfresco na restaurant mga kababayan. Dine out na ano. Dinner at the garden. Sarap ng buhay. Nalustay ng pera mga kababayan sa pailaw. Oh, may Coke pa, oh. Coke. Hindi yung Coke Zero ha, yung naiinom. Oh, si Marimar, oh. Lumaki ang tiyan ni Marimar, no, Rojas. Oh, tumaba si Marimar. Ano man po ang kulay ng pamumulitika at ano man po ang Mabuti pa to si Ka Eric mga kababayan. O, pakinggan natin si Ka Eric, ha. panglihiyon na paniniwala. Kapag nagkaroon po ng voluntaryong pagtanggap or voluntary collective consensus ang taong bayan o mamamayang Pilipino na may nangyayaring mali. Nangyayaring mali. Kung mayroon tayong nakikita mga kababayan, magsalita. Oh, hindi man tayo makadalo doon sa sa EDSA dahil malayo ang iba sa atin mga kababayan malayo. Pero yung magsalita ka, mag-comment ka, mag-repost ka, mag-post ka ng mga inyong mga hinaing, malaking tulong na yun. Oh. Eto mga dilawan ngayon na sasabi niya, wala kaming paki dyan. O sige, what if surrender na kami? Surrender na si Sara Duterte, si Tatay Digong. Bahala na kayo dyan. Oh. Sabi ni dating Pangulong Digong, dito na lang kami sa Davao, pati si Sara. Kayo mga dilawan ang maiiwan dyan. Oh, problema nyo na yan si Marcos. Pag darating ang panahon na ganyan mga kababayan, bahala sila. Oh, ginusto nyo yan. Ay, hindi na yan bababa. Dahil ang sabi ni Sara, ang purpose niya is perpetuation ng power. Kawawa ang Pilipinas. At dapat manindigan ang mamamayan, magkakaroon po ng people power. Kahit People walang power. isang organisasyon o isang personality. At ang kanilang plano mga kababayan, no? Meron daw silang magtipon-tipon din, mga Marcos na, mga ngag-ngag supporter. Diyos mio, pupunta daw ng EDSA. Oh, at sabi mga kababayan, babudgetan daw ng napakalaki, bilyon-bilyon daw para masabing, ang dami naming mga Marcos supporter na pumunta dito. Na kung susubukan yung i-impeach kami ang babanggain nyo. Oh, December 7 ata yun. Ang magtawag. For sure mga kababayan, nakutan to the max yan. Oh. Huwag niyan kaagad. Kasi may simbolismo na at historical significance. Alam ng tao kung ano ang mali at tama na nangyayari sa ating bayan. Ang sarap siguro interviewin na magpupunta doon sa December 7 yung people power daw ng mga ngag-ngag in support sa bangag government. Na isa-isahin silang interview ba? So ano sa tingin mo ang accomplishment ni BBM? Nga ngayon, 20? 20 bigas. Ay nako. Kaya ang sabi nga ng ilan mga kababayan, Tatay Digong, bumalik ka na dahil si BBM kakatanim lang, nag-harvest na. Dumarami na daw ang mga bangag mga kababayan. Ang mga ngag-ngag sigurado ang pupunta dyan, mga durugista, mga kriminal, sindikato at may mga masasamang mga balak sa bayan mga kababayan. Marami na sila marami na sila. At mga bayaran. Anong masasabi po niyo dito mga kababayan? Post your comments below.